Hi Scorpio, bagong taon 2026, ito na po ang inyong reading. Happy New Year sa inyo. Ayan, tayo po ay live na live ngayon. By the time na mapanood nyo to, nire-record natin ito kay TikTok. Oo. At 2025 pa lang guys. Advance tayo. Ang date ngayon ay November 14, 2025. Ma-share ko lang sa inyo ha. Ang bawat card readings po natin ay live na live natin kinakaharap. Pero energy check tayo Scorpio 2026. Anong parating sa inyo? Anong aasahan nyo? Anong mensaheng gabay ang kailangan nyong marinig? By sector tayo guys. Unahin ko muna pag-usapan natin ang inyong mga buhay, karera, kaperahan, finances. Okay? So, dun muna tayo mag-focus. Scorpio, 2026, bagong taon, anong parating sa inyo? Pagdating sa inyong mga career, guidance po para sa mga taong ito na maaring makapakinig na Scorpio. Career, buhay, trabaho po. Pera, guidance, message, Scorpio 2026. Excited? Add lang tayo ng ilang cards. Scorpio. Career, finances. Ano pong kailangan nating maiparating? Okay. Alam mo, sinashuffle natin to sinashuffle natin ito, pero parang may nakita akong ganyang placement last time sa reading. Add lang tayo ha. Scorpio po tayo. Scorpio energy, career, finances. Okay. Isa-isahin. Huy, sige, sandali. Isa-isahin ko po ha. Scorpio, first reminder tayo na tayo po ay general reading. Of course, just only take what resonate pa rin. Kahit pare-pareho po kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Okay? This is the 7 of Wands. Career po ito ha. The World. The 10 of Cups. The Wheel. The Hierophant. Napapangiti si Moonchild. Major ang bumabagsak dito. Ayusin ko lang kayo dahil sobrang imbalance ni Moonchild sa camera. King of Swords, Page of Cups, the King of Wands. Okay, kung meron man po kayong nakikita para sa ilan na bago na makakapanood kay Moonchild, kung baga nakabaliktad yung baraha, hindi po ibig sabihin nito ay hindi agad okay. Okay, Scorpio, meron lang po itong kalakip na mensahe. Una pa lang, the World, the Wheel. I see travel opportunity para sa inyo, Scorpio. Travel for work or for pleasure or can be both. Why not? Kumbaga, meron pong opportunity para sa inyo ha na pwedeng dumating. Maaring I'm getting a message. Kakibat nitong trabaho na ito ay pamamasyal or pwedeng pahinga nyo rin sa inyong paraan. Okay? Or kung hindi man ito sa inyong company mismo. Okay, ayan. Patawarin po tayo nagbabalik. Napapos po si Moonchild. Meron tayong biglaang ganap, patawarin. Pero tutuloy ko na ito, Scorpio. Ito yung sinasabi ko, live na live tayo. Pero, nasan ba? Sa travel. Sa travel, kumbaga, for work or for pleasure nga. May kasiyahan. Or may pagpapahinga tayong nakikita dito. Or kung hindi man ito mag-apply para sa inyo, halimbawa, kung ito pong company nyo, or maybe connected ito sa ilang kliyente na meron kayo sa ibang bansa. The World, guys, umangat po. The World, international, abroad, yung ganapan, yung pwedeng umangat sa inyo. Claim na natin to. Claim mo na magiging maganda ang takbo, lalo pa kung andito po kayo sa part na ito ng industriya. Or kung higit po tayong sa mas practical pa, kung meron po kayong plano na mga ibang bansa, Scorpio, or meron kayong planong mag-ayos ng ilang dokumento, or kung ngayon pa lang ay meron na talaga kayong inaasikaso or inaayos na travel documents,
ganyan, visa, passport, may maganda pong posibilidad tayong nakikita. Okay, sa ilang baraha mo sa part na yan. Anything connected abroad, guys, nasa inyong alas ngayon. The Wheel of Fortune, the World, actually, the Wheel of Fortune, fortune, yung swerte. Si Jupiter, astrologically, guys, mai-share ko lang ito sa inyo. Jupiter, the planet of travel, good fortune, wealth, happiness, fulfillment, at yung ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter. Still currently in your 9th house, guys. 9th house of ano yun, moonchild. As I mentioned, 9th house po is connected to travel. So, maaaring meron talaga na pagbiyahe, Scorpio, malayong pwede nyong marating ngayong bagong taon. Claim na natin yan. Why not? Anything connected abroad or sa ibang bansa. Malawak ito, Scorpio. Depende na po kung saan kayo mag-iiwan ng higit na prioridad. Okay, again, kahit pare-pareho ng signs, ang bawat isa, magkakaiba po tayong lahat, ha? Siyempre pa, ito tayo, biglang meron ako nakikitang ilang, wala namang perfect eh. Walang perpekto sa bawat daan na pwede nyong pagdaanan. Okay, wag lamang kayong may inip. Yes po, may pagkainipan akong nakikita dito. At syempre pa, pagkatiwalaan guys, patuloy na pagtitiwala po sa proseso. As long as klaro sa'yo, the King of Wands, the King of Swords, yung pagiging kingly nyo, or queenly nyo, ayan. Basta focus lang kayo. As mga gusto nyo pang marating, or kung ano yung gusto nyo pang makita, manlaban. Ayan, patuloy na manlaban, Scorpio. Hindi mababaliwala po yung patuloy mong pagsisikap. May magandang potensyal or opportunity ang naghihintay po sa sektor ng trabaho at ilang travel sector na aking nakikita dito para sa inyo. Nakangiti lang si Moonchild kasi ang ganda ng bumagsak. Walang tamis. Yung blessing of work po ay very present pa rin. Kaya naman, maiwanan natin na kung ito'y patungkol sa kaperahan or pagdating sa inyong usaping pinansyal, Scorpio, magiging maganda rin. Yung flow nito, the wheel, the world, this is a great sign po na merong sasuccess sa inyo. Sumakses Sumakses na, Scorpio. Claim na natin ito, ha. You will be financially covered this year. Sana all, napapasana all ka dito. Pero, hindi ka mawawalan. Okay, andito, meron din akong ilang nakikitang pwedeng gumabay sa'yo. Pwedeng tumulong, may suporta. Hindi ka nag-iisa. I feel that you will meet the right people at the right time this year para higit mong ma-reach yung iyong mga highest potential pa dyan. May purpose. Siyempre pa, this is something kung paghihintulutan mo lamang. Okay? Oo. Pero, patuloy lang ha. Magpatuloy ka lang din. Patuloy mong pahalagahan ng iyong trabaho or kung saan ka kumikita. Gaano man ito kalaki, kaliit, wala pong imposible. Walang imposible kahit pa sa mga pagkakataong pakiramdam mo ay imposible na for some of you. Kasi parang meron nga po akong nakikitang pagkainip na parang napanghihinaan na ng loob kung ngayon nararamdaman nyo yan. Okay? Posible pa, Scorpio. Oo, actually, ano na naman yung actually moment siya. Sandali, hihinga lang tayo. Hindi humihinga. Hindi. Okay, hugutan ko yung ilang messages. Kasi as na-mention ko na yung success eh. Oo. I feel na meron kayong pwedeng ma-achieve. Achievement na pwedeng umangat, na pwede nyong ma-unlock, or goal na pwede nyong ma-accomplish this year when it comes to your career. Claim mo na to. May good news po na parating. Ayan. Saan napapangiti si Moonchild. Happy ako sa inyo. Ayan. Para sa ilan na hindi po imposibleng makatanggap kayo ng something rewarding sa feeling. Kasi nga, ayan pinaghirapan nyo pinagsikapan nyo. Yes, it could be a reward, a bonus, a recognition,
may hagdan, no? Nagle-level up, umaangat, may liwanag, paangat po kayo. Payaman, parang ganon. Or kahit sa ano lang to, simpleng appreciation, someone na nakatataas, someone na, it could be your boss, a client. Okay. Mapupuna kayo, na-appreciate kayo, Scorpio. Para rin ito sa inyong mahusay na pagtatrabaho. Yes po. Kaya naman, hindi imposible na may pag-level up talaga. Or meron ka pang ikatataas o itataas sa iyong posisyon. Kita mo, gumaganon si Moonshot. Kung nakikita niyo yung reaction ko, paano? Pataas talaga, Scorpio. Walang imposible, ha? And speaking of pag-level up or moving up, ayan. Meron bang mga estudyante na nakikinig ngayon, Scorpio, graduating students, especially sa mas practical, ha? Merong achievement makakatapos kayo. Lalo pa kung alam mo, pati ako nagugulat sa boses ni Moonshot. Minsan tumataas. Kasi nga na-excite ako sa cards nyo. Lalo pa po kung alam nyo sa inyong mga sarili, na patuloy nyo lang ding inilaan yung best nyo sa inyong pag-aaral, sa mas praktikal, or sa inyong trabaho, or ginagawa, maging ano pa man yan. Lagi nyong tatandaan daw, Scorpio, iniwanan kayo ng mga baraha ng pagpapayo na hindi daw po yan nababaliwala. At hindi lang yan napupunta sa wala. Okay? Basta't mapanatili nyo lang yung kanina kong na-mention, yung goal nyo, eyes on the prize, yung kagustuhan, willingness sa'yo na magtagumpay. At makakamit mo yung resulta na yung inaasam, Scorpio. This year, 2026 to, guys. Another reminder lang, na-mention ko yung resulta na hindi imposibleng maganda para sa inyo. Pero ang tanging may iwan lamang po ng mga baraha every time, ito lamang po yung maaring kondisyon sa inyong sitwasyon na kakaharapin, Scorpio. Okay? Pero yung resulta, yung outcome, at the end of the day, ay wala po sa mga baraha. Okay? Sa huli, nasa inyo pa rin yan. Siyempre naman, at the end of the day, it will be up to you, Scorpio. So, tiwala lang. Patuloy na pagtitiwala sa sarili, sa proseso, at higit sa kanya, guys, the High Priestess, the Hierophant, o mga tito, yung connection nyo pagdating sa inyong mga faith, patuloy na samahan ng dasal. Alam naman natin how powerful ang prayer. The Ten of Cups, the Wheel, meron kayong isi-celebrate, guys. Again, gaano man po ito kalaki or kaliit sa paningin mo or sa paningin ng ibang tao, claim it na merong achievement and celebration po this year. Na kung saan hindi lang kayong magsi-celebrate, pero alam ko buhay career ito, pero meron ding isi-celebrate itong ilang tao sa inyong paligid. Your family. This is about your home. Loved ones. Hindi lang ikaw ang magse-celebrate, pero pati sila. Magiging happy sila sa'yo. Okay? Claim na to. Or maybe ito na yung pinaka-message, Scorpio, no? Celebrate your small wins. Yung ilang laban mo sa buhay na ikaw lang ang nakakaalam. Meron ako nakikita. Ito yun. Maybe yung pagkainip na, minsan hopeless na, or feeling nyo wala ng pag-asa, or wala kayong nararating, parang pagod na. Pero, ayan kinaya mo, kakayanin at malalagpasan mo pa rin. Ito po yung ilang laban. Pakita natin sa live. Di ako nagsashare sa live. The Five of Wands is in reverse. Isang indikasyon na merong panalo, maipapanalo nyo to ngayong taon, Scorpio. Wag mo lang din kakalimutan na i-recognize, okay, ang iyong sarili. Again, andito yung pagiging kingly, queenly nyo, mga hari at reyna kayo. Yes po, umaangat. Napupuna, hindi na babaliwala yung inyong mga pagsisikap sa inyong mga buhay career. Hi. Biglang hi si Moonshot. Okay. The World. I-add ko to, guys, ha. Andito na rin tayo sa usaping estudyante. Kung hindi man yun mag-reflect, then para sa ilan sa inyo,
Nakikita ko yung maturity or someone, reversal po yung energy natin every time, Scorpio. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa paligid mo. Sabi ko nga, maaaring lalawak ang inyong network or yung isipan nyo, paano kayo mag-isip. Maaaring para sa ilan po ay merong tendency lang naman for some of you na magbabalik eskwela. Meron bang ganon? Ano man yung edad nyo na ngayon, kahit simpleng trainings lang yan. Kasi parang gusto nyo pang matutog. Gusto nyo pang higit na laliman yung koneksyon. Halimbawa, sa inyong negosyo, meron kayong gusto pang matutunan, madiskubre, na ang ganda. Or, sabi ko nga, kusa itong pwedeng umangat din po kasi sa inyo eh. Or, maaring ihain po ito ng universe. Maaring mabigyan kayo ng oportunidad na makapag-aral. Ano man ang inyong mga age na ngayon, ha? Kahit sa simpleng pakiramdam ha, or kagustuhan na meron ka pang matutunan sa iyong buhay, paglalakbay na ang ganda, why not? Sabi nga nila, we should never stop learning. Samahan lang ng patuloy na dedikasyon at disiplina sa sarili. At malawak po, marami pang naghihintay na magandang posibilidad para sa iyo ngayong taon. Pagdating sa iyong buhay, career, and finances. Oo, nabubulol pa. Si Moonchild. Okay, sige. Hopefully, kahit paano nakakuha tayo ng ilang messages ton. Almost 15 minutes pagdating sa inyong career. Move forward tayo. Love life. Love sector. Usaping pag-ibig. Relasyon. Kerida number 2. Charis. Alam nyo, kakapanood ko lang nung kay wag mo akong materi-teri. Umangat siya sa aking FYP. Napapunta ako sa ibang app. Natapos ko yung movie. Ngayon ko lang napanood yun. Ma-share lang. Naalala ko lang, patawarin si Moonchild. Pero, okay. Love life tayo. Scorpio 2026. Anong parating sa inyo? Move forward tayo. Scorpio. Usaping pag-ibig. Napakalawak ng usaping ito, guys, ha? Pamilya, kapareha, kaibigan, tayo ay general reading. Pero kuha muna tayo ng ilang baraha. Scorpio, anong kailangan marinig ng mga taong ito pagdating sa kanilang mga love life, relationship? Message 2026 po. Anong parating sa mga Scorpio this year? Andale, may gustong bumagsak. 5 of Swords. This one is in reverse, the King of Cups. 6 of Swords. The Judgment coin. Sandali. Add tayo. Okay. The Hangman. Okay. Scorpio. Better version 2.0 na ng mga Scorpio ang nakikita ko na pwedeng umangat ngayong bagong taon. Mas better, wiser, matalino yung approach. Or ito na yung pinaka-advice. Hindi na kayo magsisettle, syempre pa, sa ilang sitwasyon, posesyon, relasyon, na alam nyong hindi nyo deserve. Andito yung kaliwanagan, yung awareness na, ay teka, hindi ko deserve yan. Oo. He only deserves the best. Syempre naman. Maybe yun yung reminder ngayon pa lang, ha. Lalo pa po para sa ilan na meron ako nakikita na hindi lang kagaanan na pinagdaanan nyo na. For some of you na dumaan sa heartache, heartbreak, may ilang painful experiences from the past. The 3 of Swords, reverse, 3 and 5 of Swords, 6 of Swords, Art of Letting Go, the Hangman, andito lahat, guys. Hindi kailangan laliman, katakutan, may pag-release, pag-let go akong nakikita. Hindi kailangan agad-agad ay yung mga karelasyon nyo. Kung kayo po ay nasa isang relationship right now, maaring ito po yung naiwan ko na sabi ko, yung ilang hindi nyo deserve, guys. Yung ilang negativity or naiwanan kayo ng ilang stress, pagsakit ng ulo, kita mo masakit ang ulo mo dito, or sumakit na ang ulo mo kasi nag-reverse na po siya, isang indikasyon na iiwas ka na dito, magpapagaling, magpapahilom ng iyong sugatang puso. Pakita natin, nadadala ko sa reading nyo. Pakita natin sa live, Scorpio. Moving forward yung energy, you will be moving on.
Something new. Yes, something will end to make room for something new. New beginnings. New friendship, new connections, new love interest. Ganun yung energy, guys. Kasi mas maliwanag na sa inyo kung ano kayo sa isang relasyon. Ano man po ang inyong relationship status, right now, Scorpio, single, in a relationship, or married, meron kang maaring actually hindi rin aasahan na kaharapin dito this year. Unpredictable, wala naman talaga tayong control sa kung ano mong pwedeng ihain ng universe, pero pinapaalalahanan ka dito ng baraha na meron kang control kung paano mo ito panghahawakan. Yes po. For some of you na nasa ibang couples in a relationship, married, especially na nasa ibang bansa ang inyong mga kapareha, okay? So, yun pa rin yung maiwan ka ha. Communication, lagi nyo naririnig to kay Moonchild. Communication, connection, open, honest, conversation, heart to heart. Ayan, be transparent lang sa bawat isa. At nakikita ko na kayo pa rin ang magpapahil sa bawat kakulangan na ito ha. The Magician po ay narito, the Judgment Card. Magical. Hindi magiging perfect. Ay, wala namang perfect na relationship. Pero, sa huli, I feel dito na mas, na kayo may ilang learnings na kayong nabaon kasi. Parang pinatatag na rin kayo ng ilang sitwasyon. At this time, alam nyo na kung sino or saan kayo higit maglalaan ng atensyon. Okay? At hindi na dito sa ilang imbalances nyo or relapses or ilang tao na nag-iwan ng sakit ng ulo sa inyong buhay. Okay? Para sa mga long distance, LDR, baka meron akong start. Siyempre, dun pa lang sa salitang yon LDR, hindi na madali eh. Pero, mapanghawakan, magical pa rin, guys. Kayo pa rin, kompleto pa rin. Again, walang perfect relationship, kaya marahil umangat yung ilang art of letting go dito. Best year din ito para sa inyo to Scorpio to reassess, reevaluate, review your relationship. Oo, sabi ko mas practical na, mas matalino. Hindi tayo magpapalamon na sa ilang emosyon. Okay? Ganun yung energy na nakikita ko, guys. Paano naman kaming mga single? Yes po. The Judgment Card. Ito, single man kayo or nasa isang relasyon, ha? May spark. Angat yung spark. I see healing po. Healing. New beginnings. Healing conversations actually. Umangat yung boses eh. Yung boses po. Kung dyan kayo nagkaroon ng tensyon at one point, dyan din kayo makakahanap ng solusyon. Dyan din kayo magiging maayos. Sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay naidadaan naman sa mabuting usapan. Okay, maaaring may travel din. Baka dito yung mag-apply. The Knight of Swords, the King of Wands, the Six of Swords, may paglalayag. Kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga para sa'yo, Scorpio ngayong taon. Kahit over the net lang ito, may connection, reconnection, or reunion. Okay, sa mga taong ito sa iyong paligid. Pamilya especially. Mahal sa buhay. Ayan. Healing, guys. Physically, mentally, emotionally. Ito tayo. I guess, okay na ako dito. Huwag kayong mag-alala. Maaring gumawa pa tayo ng reading. Love reading. Separate na video reading para sa inyong signs. Bawat signs. Ito yung nakukuha ko for now. Na-mention ko na kasi yung healing eh. Last sector tayo, guys, na ating pag-uusapan. Scorpio, pagdating po sa inyong health sector, usaping kalusugan. Okay, pero first reminder po na hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Hingan lang natin ng guidance kung ano nga asahan nyo when it comes to your health. Anong kailangan marinig ng isang Scorpio 2026. Guidance po para sa mga taong ito pagdating sa kanilang health, kalusugan po. Guidance. Message para sa mga Scorpio 2026.
Anong kailangan nating maiparating sa kanila? Message po. Sige, tingnan muna natin. The Four of Wands. Two of Swords. 2 and 2. Umangat talagang travel. O yung distance. Lalo pa kung ito'y may patungkol sa relasyon. Or sa work nyo, kung malayo kayo sa mga mahal nyo. So, syempre may pagkalungkot dun. Okay? So, emotionally, maaring may pagka-homesick ang pwedeng umangat para sa ilan. Sandali. Travel talaga guys sa umaangat. Okay. Sandali. Alam ko health sector na tayo. Mag-add lang ako ha. Pero malawak po. Sa isang baraha, malawak po ang pwedeng iwan yan. Gusto kong mag-add pa. May gusto nang umangat. The Emperor. The Empress. Okay. The Empress card. Unahin ko na yun. Para sa mga nagpaplano or magpaplano, or ngayon pa lang merong nilulook forward, kita nyo naman, merong baby blessing guys. For some of you, again, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Sa live, madalas po akong nakakatanggap ng tanong, pregnancy questions. Hindi po ako nag-accommodate ng pregnancy na katanungan pagdating sa ganyan. Meron po tayong, ayan, card indicator na kusang umaangat kaysa kusang umaangat at hindi ko po pinapaangat. So, for some of you, Scorpio, this year, 2026, maaaring merong blessing, baby blessing na parating. I-claim ba natin yun? Para sa ilan ha, totoo naman na ang pagbibaby na raw ngayon ay pinaghahandaan din. So, be ready. Kung hindi pa kayo handa, teka lang, Moonchild, parang hindi pa ako ready dyan. So, ngayon pa lang, pinaghahanda ka na ng baraha. Kasi totoo naman din na ang pagbe-baby ay isa pong responsibility. So, physically, mentally, emotionally, financially, you have to be ready. Kung ito na talaga yung nilook forward nyo at in a way parang ang tagal-tagalan na inip na kayo, ito na po. Ito na yun. Claim na natin ha. Kung hindi po ito mag-apply sa inyo mismo, reversal yung energy natin every time, Scorpio, pwede itong higit na mag-apply sa iyo or sa ilang specially miyembro ng pamilya. Maaring sa kanila ito. Okay, higit na mag-resonate. At merong mag-a-add up na family member. Why not? The Empress, claim natin na may ganda. Higit kayong magiging maganda, angat ang inyong mga kakisigan ngayong taon, yung pagiging magnific nyo, yung charm nyo, yung mga natural beauty nyo. Yes po, planet ruler nito is si Venus, which is all about beauty. Or yung pinaka-advice, magpaganda, magpaspa, magpasalon, deserve nyo yan. Sabi ko nga, better version 2.0 na ng mga Scorpio ang aangat ngayong taon. Alagaan ng mga sarili. Okay. Ano na? Along with your other cards, sabi ko nga sa career nyo, kung the Emperor, umaangat pa rin yung career dito guys eh. 8 of Wands, travel, lalo kung nasa ibang bansa talaga kayo. Or anything na pinagkakaabalahan nyo pang araw-araw na buhay na hindi nagiging madali. Kung napapaangat nyo raw yung patuloy nyong dedikasyon, atensyon, yung focus, at disiplina sa trabaho at relationship, ayan. Then, marapat lang daw po, Scorpio, na ganun din pagdating sa inyong health. Stay balanced. Kasi I will be honest, 2 and 2, parang nagiging indecisive pa kayo. Or may ilang imbalances this year na pwede nyo kaharapin. Stay balanced daw. Na alam kong hindi madali all the time. Sobrang relate dyan. Bilang tao tayo, no? Sobrang relate dyan ng Moonchild. Tao lang tayo eh. Hindi perfect. Nagkakamali. May ilang imbalances. At sa realidad na po ng ating buhay ngayon, hanggat kaya, pagiging practical, yung napapaangat natin. Tama. The Ace of Pentacles reverse. The Emperor. Work kung work. Grind kung grind.
Pero sakali man mag-resonate ito para sa iyo, Scorpio, yung ilang unang messages ko, especially sa yung career, yung pagiging busy, productive. Kasi nga success may goal kayo Gusto nyong makakota, meron kayong gustong makitang magandang resulta. Magpo-push kayo. Paalala lang din po ng mga baraha, usaping kalusugan na tayo, na huwag kakalimutan ng sarili. Maaring para sa ilan kasi ay meron kayong hindi kailangan katakutan or laliman. Normal, wala tayong control sa kung ano mong pwedeng ganap sa paligid or pwedeng ihain ng universe. Maaring meron lang kayong unexpected na kaharapin pagdating sa sektor na ito. Kaya very important po, syempre pa, to listen. Listen to your body, guys. Of course, kasi dito nakapiring pa kayo, indecisive kayo. Baka the Ace of Pentacles naka-reverse, nami-miss niyo yung opportunity, hindi niyo napapaangat para sa sarili na mapakinggan. Pakita ko sa live. Meron akong missed chances na nakikita rito. Hindi niyo na napupuna yung kayo naman. Sana nakukuha niyo si Moonchild doon. Kasi may tendency nga, dahil sa dami ng inyong isipin, ay hindi nyo na po maramdaman or pakiramdaman talaga. Baka hindi nyo na pakiramdaman, ay okay lang naman ako Ano lang to, ganito, ganyan lang. Hindi mo na pakiramdaman yung sarili mo. Yes, Scorpio, eyes on the prize. On fire ka dun sa career Focus sa work. But, just don't overdo it. Kumbaga, wag naman yung malalay. Tulungan din na i-priority mo rin yung ikaw. Bigyan mo pa rin ng limitasyon. Ayan, ang yung sarili. Nang hindi ka nasasobrahan o nakukulangan. The Emperor, naka-reverse. Nandiyan yung pagiging, ayan yun entrepreneur, boss-like, leader-like mo, yung leadership role mo sa buhay, trabaho, sa pamilya, relasyon. So, take it easy, Scorpio. Okay? Pahinga rin pag may time. Hindi nyo kailangan laliman po yung ilang messages na yun. Munting paalala lamang na alalayan pa rin ng sarili, alagaan ng sarili, the Empress dyan pa lang. Sabi ko nga, meron kayong natural na ganda, lakas, healthy, wealthy, yung yaman sa inyong kalusugan, pero yan po ay napapagod din. Okay, tao lang din kayo. It's okay to pause, take a break, paminsan, physically, mentally, emotionally, pakiramdaman ng sarili, Scorpio. Kasi malaking bagay na makapag-recharge po kayo syempre pa, ng inyong energy. Si The Emperor, kanina ko pa na-mention. Kasi siya ay, ang planet ruler niyan ay si Mars, which is about action, energy, naka-reverse po. Isang indikasyon, baka hindi nyo na napupuna, kayo pala ay pagod na. Pakita natin sa live. So, yun lang yun nga, paano nyo naman nga magagampanan yung pagiging, boss-like. Yung sense of responsibility, hindi lang sa work, sa family, sa relationship. Paano nyo yan magagampanan, yung ilang obligasyon na yan? Or paano mo ma-achieve yung mga bagay na gusto mo pang marating kung ikaw mismo pala ay pagod na? Pahinga rin pag may time. Una't huli, syempre, patuloy na samahan po ng dasal Ganun din yung nakikita ko rito. Kasi sa bilis ng pwedeng mga ganap ngayong bagong taon sa inyo, parang marami kayong pwedeng kaharapin. Maraming pwedeng ihain at makalimutan nyo naman yung connection na meron kayo sa kanya pagdating sa inyong mga faith. Maging ano pa man po ang inyong religion, patuloy na dasal. Ano man yung worry nyo na pwedeng umangat ngayong taon, pray lang tayo. Alam naman natin how powerful ang prayers, guys. Okay? Okay. Naisip ko kasi, na-mention ko kanina si Good Fortune, umangat si Wheel of Fortune. Hindi ko na makita, guys. Nasa ilalim ng barahan yung magugulo ko lang. Pero, Jupiter. Again, si Jupiter, the planet of travel, wealth, happiness, ay nasa inyong mga
ninth house. Ang lawak ni ninth house, guys, sa aking ilang na-mention, travel, education, dyan din po pumapasok ang religion, okay? So, add ko lang to for some of you, kasi maaring kusa itong umangat trend talaga para sa inyo this year, Scorpio. Malalim kayo na sign, napakalalim nyo, may pagka-mysterious kayo, maaring higit kayong makaramdam. Anong makakaramdam mo dyan? Higit kayo magiging intuitive. Yes po. Higit na lalakas ang inyong mga intuition. And for some of you, maaring higit na maging psychic. Or kusang aangat yung inyong mga psychic abilities this year. So, listen guys. Listen to your intuition. Listen to your body. Very important yan ngayon. Okay. Or maaring ito yung isang sign or kusang aangat po sa inyong mga pakiramdam, maaaring hilahin ng inyong mga puso patungo, ayan o, may nagme-message, patungo po sa Anyan Moonchild, sa mas malalim na koneksyon nyo sa Kanya. Maging ano pa man again ang inyong mga faith or religion. Patuloy na pagtitiwala sa sarili na kanina ko pa na-mention sa proseso at higit po sa Kanya. Saan ka man dalhin ng buhay o anumang ihain sa iyo ng universe, ngayong bagong taon, remind mo ang sarili mo na hindi ka nag-iisa. Sa unang sektor pa lang nakita ko na guys, the Hierophant, the High Priestess, may ilang suporta. Hindi man sila visible, pero meron kang gabay. Meron kang gabay, Scorpio. Your journey is being guided and protected. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo ngayong bagong taon, 2026, Scorpio.